loobin ng kabutihan mo sa amin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan pong patawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Una, dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika, magbayad ka ng utang mo. Nang lumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon para bayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa atin pong ebanghelyo ay magandang paalala ho sa atin, no, bilang mga Kristiyano, na huwag tayong mahiyang ibalik ang ating natanggap. Huwag nating mahiyang ipasa ang natanggap natin. Naalala ko po nung nag-aaral po ako at merong pinapanood ho sa amin sa klase. Ang title ho ng pangalan ng pelikula ay Pay It Forward. Ang nais ho ng kwento, may isang bata ho may project sa social science. At sabi noon ay, mag-isip ka ng isang pwedeng gawin na sa tingin mo'y pwedeng magbago ng iyong kapaligiran. Kaya naisip ng bata yung salitang pay it forward.
Pag may ginawa sa iyong kabutihan ng isang tao, hindi mo ibabalik dun sa taong yon, kundi yung kabutihang yon ay ipapasa mo sa ibang tao na nangangailangan. Kunyari, may isang tao nagpakita ng kabutihan sa akin. Hindi ko ibabalik doon sa taong nagpakita sa akin na magiging mabuti din ako sa kanya. Kundi, ipapakita ko yung parehong kabutihan sa ibang tao naman. You pay it forward. Sa atin pong ebanghelyo, pinakita ho ni Jesus ang isang talinhaga tungkol sa pagpapatawad. Nang tinanong siya ni Pedro, Panginoon, ilang beses ko hupang patatawanan ng taong paulit-ulit nagkakasala sa akin? 7 beses ba? Pero sabi ni Jesus, 70 ulit pa. At binigay ni Jesus ang talinhaga ng isang alipin na pinatawad sa kanyang utang na malaking halaga. Pero nakita niya yung kapwa niya na pareho din, siningil niya at nagmakaawa sa kanya. Pero anong ginawa? Sinunggaban pa niya yung kanyang kapwa lingkod na may utang sa kanya. Magandang paalala ko sa atin ito bilang Kristiyano na tayo po ay nakakatanggap ng awa ng Diyos. Pag lumalapit tayo sa Kanya, humihingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. At nakakasiguro tayo na pinapatawad tayo ng Diyos. Walang kasalanang hindi papatawarin ng Diyos kung buong puso tayo lumalapit sa Kanya at humihingi ng tawad. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Buong puso niya tayong pinatatawad sa ating mga pagkakasala. Sabi nga ho ni Pope Francis, sa isa kanyang mga sulat, ang Diyos pinapatawad lagi tayo. Minsan, tayo yung ayaw magpatawad sa sarili natin. At ganon din, kahit sa kapwa natin. Kung ang tinanggap nating awa ng Diyos ay pwede nating ipasa sa iba, lalo na sa taong nakagawa sa atin ng hindi mabuti, pwede rin nating ipasa ang awa. We can also pay forward the forgiveness that we have received from God. Kaya maganda sa ating ito hamon. Tayo bilang isang bayan ng Diyos, at tayo ay lumalapit sa Diyos, tayo ay pinapatawad niya. Kaya wag din tayong mag-atubili na patawarin ang taong nagkasala din sa atin. Dahil unang-una tayong tumanggap ng awa at patawad mula sa Diyos. Let's pay forward the gift of forgiveness that we have received. Let's pay forward the gift of forgiveness that we have received from God Himself. Kaya, bilang isang Kristiyano, kung gusto mong lumaya sa iyong pamumuhay, huwag kang gumapos sa galit at puot sa kapwa mo. Bitawan ang galit at puot. Bitawan ang sama, ang pagkikimkim at pagtatanim ng sama ng loob. Bumibigat lang yan sa damdamin mo. Kung gusto mo maging malaya, pay forward forgiveness to that person. Kami naisip ang tao ngayon na parang hirap na hirap kang patawarin. Ipasa sa Kanya ang awa na natanggap mo sa Diyos. Kahit sa iyong panalangin lang ngayon. Hindi ko sinasabing pagkatapos ito, mag-uusap na kayo at parang walang nangyari. Hindi ko sinasabi na magkaibigan na ulit kayo. Pero, kung handa ka na maghilom, bakit hindi? Pero kung andyan pa yung sakit na ginawa sa iyo, yung sugat na naramdaman mo dahil sa isang taong ito, sa iyong puso, sa iyong panalangin sa misang ito, ipasa sa Kanya
ang awa ng Diyos. Dahil parehong awa din ang tinanggap natin sa Diyos sa ating pagkakasala. Pay forward the forgiveness we have received. Kaya po ito'y magandang hamon ho sa atin bilang Kristiyano, na tayo bilang mga Kristiyano'y may mga kanya-kanyang kahinaan, may mga pagkukulang at pagkakasala, pero ang Diyos ay lagi tayong pinatatawad. Ipasa din natin at maging salamin ng awa at pagpapatawad ng Diyos sa iba. Amen.